problema ng bawat may bahay ang mga basa niyang sampay. Kaya hatid ni Love Anyover ang kaalaman kung paano magpatuyo ng labada sa loob mismo ng tahanan. Bago na mga kapuso, I'm sure naghahanda na kayo ng inyong mga sandata para hindi mabasa sa ulan. Pero alam niyo po ba na paglalabas kayo, hindi lang dapat naghahanda, kundi pati na rin po sa loob ng inyong mga bahay? Dahil si Haring Araw missing in action ngayong panahon, sigurado na ang mga sampayin sa loob ng bahay ang destinasyon. Kaya naman ang may bahay na si Marisa na may 5 chikiting, problema kung paano ang sangkaterbang mga damit patutuyuin. Hi there! Katabi ko na kayo si Nanay Marisa. Nangangailangan siya ng tulong. Ano bang problema natin, Nanay Marisa? Miss Love, talagang problema ko to magpatayo ng mga sinampay, lalo't ganitong tag-ulan. Oo nga, medyo umaambon-ambon ano. Ano bang problema nyo? Eh, hindi ko alam kung paano siya patutuyuin ng maayos. Aba! Kami ang bahala sa'yo. Halika, may pupuntahan tayo. Magkikitain din tayo. Eto na! Miss Leonor, paano ba natin tuturuan itong si Nanay Marisa para mapatuyo na agad itong ating labahan? Dahil tag-ulan na po ngayon, ang number 1 na problem talaga yung amoy ng damit. Amoy! Amoy correct. ng damit. So maaalis po natin yan sa isang kutsarang suka. Ihalo lang ang isang kutsarang suka sa 4 na litrong tubig na pagbabanlawan ng labada. Effective raw ito para hindi mag-amoy kulob ang mga damit na pinatuyo sa loob ng bahay. Babanlawan na po natin. Babanlawan na po natin. Ayan lang, oh. Wala talaga. Oh, Miss Marisa. No? And as a remedy, we use vinegar, which contains acetic acid. And acetic acid is a known disinfectant, so it can kill 80% of germs and up to 99% of bacteria. Therefore, nalilesen yung pagkabaho ng damit kapag nilalagyan siya ng suka bago siya banlawan. At yung gagawin natin ngayon ay isang tip kung paano makapagpapatuyo ng damit sa loob ng bahay. Nang mas mabilis. Nang mas mabilis. Ano po muna gagawin, Miss Leonor? Bago isampay, ibalot sa tuwalya ang mga nilabhang damit. Ang tuwalya raw mismo ang sisipsip sa excess na tubig ng basang labada. Bongga! Okay, sasampay na po natin siya. Sasampay medyo hindi na po siya tumutulo. Effective din ang towel paper sa mga maliliit na labada, gaya ng t-shirt, shorts at medyas. Ilatag lang ang mga ito sa tuyong towel at irolyo para sa instant pagpapatuyo na tinawag na flat drying. Well, hanggang sa ma-feel mo na to, basang-basa na rin po yung towel, that's the time na pwede na po natin siyang ilatag and we are going to use the fan. Ito na po yung ating flat drying. Okay. Isa pang easy tip naman ay ang pagsasampay ng mga damit upside down. Dahil mas malapad ang laylayan kaysa sa neckline, mas madali raw itong mapapasukan ng hangin o init. Kaya naman, mas madali rin daw itong matutuyo. Ang dyaryo! Yes, ang dyaryo po ay hindi lamang pangbabasa or ginagamit sa pagbabasa po ninyo ng mga news, kundi ginagamit din po para mapadali ding matuyo ang ating mga sampay sa loob ng tahanan. Ilatag lang ang mga dyaryo sa ilalim ng sinampay ng mga damit. Bukod sa ina-absorb nito ang mga tumutulong excess na tubig, ina-absorb din daw nito ang hamog o moisture ng lugar ng inyong sinampayan. Kapag sinasampay ang damit indoors, so ibig sabihin maraming moisture sa air. So ang ginagawa, nilalagyan ng newspaper doon sa pinagsampayan ng damit kasi the newspaper helps to dehumidify the air. Ibig sabihin, binabawasan mo ng moisture yung air, therefore mas mabilis matuyo yung mga damit. Aha! Laing! Gusto ko to. Pero hindi ko kailangan talaga to. Ang kailangan ko sa ref na to ay hindi ang kanyang mga laman, kundi ang kanyang likuran. Ilagay lang sa isang clothes rack ang mga damit at ipwesto sa likuran ng ref. Ang init o singaw na mula rito ang magiging instant blow dryer para sa mga damit. Pero paalala ng ating expert, ayan! Ayon nga sasabi ni Miss Leonor, hindi daw pwede ang maninipis na tela gaya po ng seta dahil posible daw pong masunog dahil hindi kontrolado po yung init nitong likuran ng ref. Ang pwede lang po ay cotton, pwedeng pantalon, jacket, t-shirt, basta lahat po ng makakapal. So ang pantalon, pasok! At alam nyo ba na isa pang lugar na pwedeng pagsampayan ay ang banyo?
dahil mababa raw ang humidity level dito kumpara sa iba pang mga bahagi ng bahay. Mas mabilis daw na ma-drain ang tubig ng mga basang damit. At ito pa ang amazing tip. Pwede rin daw kayong magsampay sa loob ng cabinet kasama ang mga tuyong damit. Make sure lang na hiwa-hiwalay ang agwat ng mga ito. Ina-absorb daw kasi ng dry clothes ang moisture ng basang damit basta nakasara ang cabinet at make sure din na hindi dripping wet o tumutulo ang mga ito. Kaya naman si Mami Marisa, no more worries sa pagpapatuyo ng mga damit ng mas mabilis. Sa mga simpleng tip na ito, for sure, hindi lang tuyo ang susuotin ng family, ang mga damit pa nila, tiyak na, odor-free.